Hello again, magandang araw at sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. This is Romy Sapaldan again at nandito tayo sa Ecolan side ng Davao City Coastal Road at itong dinadaanan natin ay ang equipment depot ng CRBC kung saan ay atin ring matutunghayan ang kanilang concrete mix batching plant. At ito ang mga 1 kilometro na tatahakin mo ay yung tutunghayan mo na ang napakagandang Bukana Bridge. At ito nga ay scheduled for opening as it is now drawing near the opening schedule, pero ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ang kanyang mga connecting areas ay matatapos na at mabilis nga ang pagtrabaho nito ngayon sa Roxas Avenue. Yan. Nandito ngayon ang hinihintay sa ngayon na matapos na kaagad kasi ito nga lang ang labasan galing doon mga 4 na kilometro doon mismo sa tulay sa Bukana ay dito lalabas sa Roxas Street. At ito nga ang kanyang ito ang exit papuntang CM Ricto hanggang sa Ramon Magsaysay at sa iba-ibang mga lugar. At on my right is straight ahead going to the Davao Coastal Road, yung entrance niya. Kasi andyan nga ang entry-exit ng Davao City Coastal Road at ang latest na balita ay madadaanan na yata ito at sila ay concrete pouring na dito. Hinanda na nila itong base course ng kanyang entry-exit at andito na sila sa dulo. Pag makita na nimo ng gamayng nati diha, muna na siya ang mo tapos ka ng mga kilid-kilid niya, kinahanglan na siya bisag gamay lang na nga road roller. Ang mga dagko nga road roller to sa sulod kay sige busy o sige trabaho apil na ang grader, basta mag-uban na ganan ng grader o ang grader o ang vibratory roller kana musunod na ang concreting o di ka asphalting. Mao man siya og gikan ka og CM Ricto padulong dito pasulod. Malapad din ang kuan dito kalsada sa Roxas Street. Kasi meron din ito mga abot ito hanggang 6 lanes Kaya doon pag nakumpleto yan ay magagamit na talaga itong magandang tulay na ito. At ito ang kanyang mas nakakabighani pang tanawin pag dito ka sa seaside area. At yan ang mga makikita mo doon, yung mga seagull, ibig sabihin healthy na ang dagat, marami na siyang isda na makukuha. At sa malayo pati yung angkor ng tulay, ang ganda. Yan yung umpisa nung libing sila ng mga pile casing doon, yung mga makikita mo noon mga 2 years ago. Yan lang makikita mo dyan noon. At after 2 years ay ito na nga. Napakagandang tulay at mabilis na naitayo ng China Road and Bridges Corporation. Lahat ng kanyang piers ay merong pylon, merong cable. At yan yung connector road niya na road approach na gradual slope. At balik tayo sa nangyari 2 years ago, yung mga maaninag mong crawler crane at saka yung naunang craneway niya ay yan din ang
naiiwan sa ngayon nang matapos na ang tulay. At makikita natin yan sa succeeding videos. At kahit papaano ay nakakuha tayo doon ng isang flyby na camera o drone. At noon, design lang ang makikita natin. Ngayon talagang andyan na yung tulay. Tsaka dito ipapakita din natin ang mga naglalakihang tulay sa kahabaan, buong kahabaan ng Davao City Coastal Road, kung saan ay ito nga yung huling ginawang tulay. Kasi yung dalawa, nauna na yun eh. Ito ang huling ginawang tulay mga 2 years ago, November 2023 to November 2025 natapos. At hinihintay na nga ngayon, yan yung crawler crane, oh. At saka yung unang crane wheel na nagawa. At saka yung drilling rig, ang makikita mo noon dyan doon sa Bukana, at the mouth of Davao River. At yan din ang naiiwan sa ngayon. At may ginagawa pa. At ito na nga ang makikita natin, yung crane wheel na yan doon sa malayo. Yan yung sinasabi ko na yan ang naiwan sa ngayon dahil ito, nagpaiwan din ito ang naunang pumasok dito, ito rin ang unang aalis. Kasi nga, baka may ginagawa pa nga eh dahil yung may pina-back job ang UPMO dyan na asphalt, isang area dyan. At ang nangyari nga noong November, December, January ay ito na. Ang ginagawa nila, malinis ang trabaho nilang ginagawa sa backfilling para sa kanyang gradual slope. At yan lingkod-lingkuran, tindog-tindugan lang sa inhinyero karon. Makita nimo mo na niyo. Humana ang abutment area sa Ecoland side. Mauna na siya, ang pinakataas nga bahin sa iyahang gentle slope. Padulong mismo diri sa tulay, sumpay sa tulay, nga level man ang tulay. O lagi nahisgutan nato ang unang nahimo nga tulay diha sa Matina Playa, kay tulo man lagi na sila. Mauna siya ang una po nga gihimong tulay nga ang iyahang paagi incremental launching method nga mauna siya. Yan yung tinatawag na ILM bridge. Napakalaki sa ilalim yan, napakalaking box girder bridge ang ginawa. At dito nga sinundan itong sa Bukana Bridge, ang mga naglalakihang cranes. Yung pangatlo, halos sabay itong natapos sa yung sa Matina Playa na tulay, yung ILM. Itong sa Isla Verde naman sa Magsaysay Park. Yan. Ang pangalawang pinakamahabang tulay sa buong kahabaan ng Davao City Coastal Road. Ito yung pangatlo at panghuling tulay na madadaanan mo pag ito'y buong buo nang magagamit. Ang sabi ay baka sa 2027 buo na talaga ang 18 kilometers coastal road na magagamit. Yan yung kanyang span, no? Abot yata ito ng mga mahigit 800 meters. So, mas mahaba pa rin ang Bukana Bridge kasi kasama yung kanyang mga connector roads ay mahaba siya, umabot ng 1.3 kilometers. Sinasabi ko yung Mount Apo, kahit dito sa mga malalaking project, makikita mo talaga yung Mount Apo. Yan yung Verdun Park na isa sa mga landmark na makikita mo dito sa Davao City Coastal Road, malapit sa SM. At tahimik pa sa ngayon dito at hindi na magtatagal ay marami ng dadaan. Sabi nga nila, it can accommodate around 35,000 vehicles daily to decongest our traffic.
in our traditional highways and streets inside Davao City. Parallel to this bridge is another bridge, the Bulton Bridge at saka yung Kimpo Boulevard. Napaka-busy ang lugar na yan. Kaya mahalaga ang tulay na ito. Yung tindig niya, kahit na yung tindig ng tulay na ito, makikita mo talaga ang Chinese influence. Kasi nga, Chinese technology ito eh. Yan yung pylon niya na napakalaki. At saka yung mga cables niya. At kagaya ng nasabi ko kanina, marami ng isda dito. At yun ang makikita mo, the signs are there. Kasi andyan yung mga seagull. Kita mo, meron ng mga mahilig sa fishing. Ito dito, kuhan siya malumanay ang kanyang mga alon sa dito sa mouth of Davao River. Yan yun siya pag medyo high tide. Ang dito makikita mo ang Samal Island, Igacos at saka yung Talikod. Pagdaan mo sa tulay na ito. Mahaba rin siya. 430 meters yung level bridge na yun Ito yung sa ilalim niya at the crawler crane looks solitary. Nag-iisa na lang siya ngayon. Kasi noon, nung kasagsagan ng trabaho ng malaking tulay na yan, ay andun yung mga tower cranes. At ito yung pabalik, galing ka doon, palabas ito, madadaanan mo yung mga cement silos ng CRBC. I think that silos is here to stay, considering that it can also be used for the building of the SIDC bridge going to Samal. Kasi isang contractor lang yan Mas mabilis ang trabaho pag maraming mga cement silos. The main ingredient of road and bridges construction are the concrete and the ready-mix concrete. Ito actually ang entrance on the left side. On the right side, sarado pa siya. At ito, palabas na tayo sa naka-gate pa ito dahil hindi nga basta mapasok pa dahil wala pang opening. At dito, ang labas mo sa roundabout sa Matina Ecoland area. Pag right turn mo dyan, ay lalabas ka na doon sa kanyang connector road naman sa entry exit ng isa pang entry exit ng Davao City Coastal Road. Gamit dito ang connector road naman niya ay ang Tulip Drive palabas doon sa Matina MacArthur Highway. At dito banda, hindi na siya asphalt overlay. Simentado na lahat. At ito ang matutunghayan mo galing ka doon. In a 2-kilometer radius, ito yung isa sa mga landmarks ang mapupuntahan mo kung saan napakalamig pagpasok mo sa napakalaking mall na ito. Actually, ang SM ang nag-umpisa ng development dito Several years ago, nung inumpisahan ng SM, nung sila ay unang nag-invest ng around 2 billion pesos for the construction of the first SM city building in Mindanao, ay parang kabuting nagsunuran ang mga investment na ito, kagaya na ito na makikita mo doon sa Coastal Road, ang Verdon Park, isang condo units, high-end condo units dito banda sa ito malapit lang ito sa tulay. Sabihin natin mga 1 kilometer radius lang ang layo nito. Ang SM na malapit lang din at halos katabi lang nito, hindi magkalayo ang mga establishments na ito sa paligid-ligid. At dito nga makikita na natin
ang kulay ng modernong mulling at saka yung meron tayong bagong educational facility dyan, yung National University. Dito ang highway sa Ecoland. Ito yung pangalawang bypass natin, diversion road Galing doon sa kung saan ginagawa yung MAA flyover. Yun yung pinakaunang diversion. Ito naman ang pangalawang diversion. At dito nga umusbong ang negosyo o mga investment sa lugar na ito. At ang nagsimula niyan ay itong SM. Kung saan nagtatayo itong investor na SM ay dumadami rin ang negosyo. Ganon siya. This kind of business magnetizes all other investors. They are growing like mushrooms. So, salamat po. Hanggang sa muli. Okay, let's go.